Parang naiinis ako. Alam mo, naisip mo ba yung kung ano ka ngayon, kung ano yung mga meron ka ngayon, parang naging malaking part ng success mo ngayon yung ex mo. Tapos nakakainis yung fact na yun kasi part siya ng the good thing in you right now. Siguro kaya ako na-feel na parang gusto ko umalis sa Singapore kasi kahit paano, diba, siya yung nagdala sa akin dito. Tapos, naisip mo lang na he doesn't deserve to take the credits sa mga contribution niya sa buhay mo. Dati naman okay lang sa akin. Pero parang after ng ospital, after ko ma-feel na alone ako dun sa ospital. So, maayos naman yung results lahat. Ewan ko, lalo ko na-realize he doesn't deserve to be part of my life. He shouldn't have been. Diba, 2 taon na yung nakalipas. I know I was a mess during the first 6 months. Tapos, unti-unti naging okay ako. Hindi na siya nakakaiyak, hindi ko na nga naalala eh. Ngayon hindi ko na nga maalala yung tsura ng mukha niya eh. Pero alam mo yun, may pitik pa din pala minsan. Siguro kasi wala pa akong love life ngayon kaya sumasagi pa rin sa isip ko, di ba? But, ewan ko, saglit na pitik lang to, parang okay na nga ako ulit eh. Nasabi ko na kasi. Saka, naiiyak ko na. Okay na ako. Parang okay na ulit. Wala na ulit akong pakialam. Realize mo pala na kasi 'di ba, ang tagal kong pinag-pray na wala na akong maramdaman. I don't wanna feel love, I don't wanna feel hate. Ang hirap pala i-maintain ng apathy. may mga triggers pa din kahit 2 taon na. Pero it doesn't mean naman na emotionally unavailable ka, 'di ba? You can heal while being in a relationship. But right now, I think I really have to choose the right one. Ayoko na ng mga gantong pitik ulit in the future. Pitik ng pek-pek gusto ko sa future.